Sige lang sila atake, sige sila atake. And then nag-aantay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Ang sabi nga ni Vice President Sara Duterte ay iniipon niya lang umano ang patotsada at paninira ni Senator Risa Hontiveros, lalo na itong si Franz Castro. Ngunit ayon sa kanya ay inaantay niya lang umano kung may ilalabas silang ebidensya na magpapatunay na may nilabag siya umano sa batas, mali ang kanyang paggastos nitong confidential fund. Ngunit wala sila umanong maipapakita sa mga nangyaring pagdinig sa budget ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Ay matandaan po natin na ilang bisis inusisa nga ni Franz Castro at ni Hontiveros ang patungkol sa confidential fund. Tina nga ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang opisina na lahat na kanilang mga gastos at kung saan ba ginamit itong confidential fund ay nakasumite ito sa Commission on Audit. Kaya kung gusto nila ay pwede nila itong i-access. Samantala ay kinonfirm naman ito ng Commission on Audit na umano'y lahat ng mga documents ay nasa kanila. Kaya nga naman, ang kagustuhan lang talaga nitong dalawang babaeng madrama nga umano, mga kababayan po natin, ay isa publiko ng Office of the Vice President, Department of Education, kung paano nila itong ginastos na hindi nga pwede dahil ito ay confidential. Kaya nga naman si Inday Sara ay kinausap na umano ang ilang ahensya ng gobyerno na dumidefensa sa kanya sa tuwing tinatanong nga ng ni Franz Castro at ni Hontiveros na wag na patulan umano itong mga patotsada at tila drama nga ni Hontiveros at ni Franz Castro. Kaya sa isang talumpate o sa isang speech ni Vice President Sara Duterte ay lahat ay sinabi niya ito para nga naman madipinsahan ang kanyang opisina sa paninira umano na ginagawa ni Franz Castro at ni Hontiveros. Sige lang sila atake, sige sila atake. And then nag-aantay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung the lie that they are peddling, that I did something wrong, would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung ginagawa nila. Kaya, naglabas na kami ng statement ngayon Nagpasalamat na kami kay Congressman Estela Kimbo, nagpasalamat na kami kay ES, nagpasalamat na kami kay Secretary Gibo, nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, huwag na kayo magsalita because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit para in the end yung hindi totoo maging totoo sa utak ng mga tao. Inaantay ko hanggang ngayon, araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang naibigay na papel? Meron na ba silang na-file na kaso? Meron na ba anything to really show na merong ginawang mali ang Office of the Vice President? Wala. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. And then pag tinatanong sila, oh, but you took out words doon sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung 3 words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ayun. At ng buong Bayan Bloc na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Tapos sasabihin ni Franz Castro, tingnan nyo, kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin nyo si Inday Sara nasaan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang ang enrollment nila
ikumpara natin sa number last year. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan. Take note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung... So ayun na nga mga kababayan po natin, dahil sa kakahalungkat ni Franz Castro ay lumabas na tuloy ang kanyang sikreto. At yung mga kababayan po natin na hindi pa nakakakilala at nakakaalam sa tunay na Franz Castro ay nabulgar na nga mga kababayan po natin. Dapat kasi kung gusto mo talagang maghalongkat sa isyo na wala naman talagang dapat pag-usapan at wala ka namang nakikitang dapat halongkatin, dapat handa ka. Ngayon, ang sinasabi ni Franz Castro ay pinipersonal sa umano ni Vice President Sara Duterte. Ganon din naman ang kanyang ginagawa sa ating Vice Presidente, mga kababayan po natin. Malinaw na ang kanilang ginagawa ay maagang paninira at pag-atake kay Vice President Sara Duterte para matatak nga sa isip ng ating mga kababayan, lalo na ang mabilis nga mapaniwala nitong mga kumakalaban or gustong sirain, gustong ibinay itong si Vice President Sara Duterte, ay talagang matatak sa kanilang isipan na hindi naging transparent, may tinatagong sikreto, may mali yung paggastos nitong confidential fund. Kung mali ito mga kababayan po natin, dito pa lang sa COA at sa Office of the Ombudsman ay siguradong masisibak itong si Vice President Sara Duterte kung hindi tama ang liquidation kung paano nila ginastos itong confidential fund, intelligence fund, so which is tama at kumpleto ang kanilang sinumiting report. Kaya walang nasilip na mali itong Commission on Audit po natin mga kababayan po natin. Yan ang pambato ni Vice President Sara Duterte na hindi siya pwede manahimik, ika nga mga kababayan po natin. Kasi kapag manahimik ito, ay siguradong tuloy-tuloy ang kanilang paninirang gawin para lang matatak sa isip ng ating mga kababayan na ang ating Vice President ay isang corrupt, isang masama at hindi na pwede tumakbo sa mas mataas na posisyon. Kasi asahan po natin yan sa 2028 mga kababayan po natin. Kaya maaga ang kanilang pamumulitika. May human trafficking. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral. Yan yun. We should, ulitin ko lang basahin, we should expose the lies employed by the terrorists to survive. Pero huwag na kayo sumali, ako na lang. Pero bahala. Often, people in the community look at our soldiers with fear in their eyes and hate in their hearts. The terrorists taught them to fear and hate our soldiers. Tinood ni, isa pa ni. Ang mga sundalo, ang mga human rights violators. Alam mo, meron kaming example because of material. Hindi naman ito sa sa mga NPA. Sa naman ito? Hindi ito sa mga communist terrorist groups. Sa violent extremism naman ito sa Western Mindanao. Because hinahanap namin yung mga bata na sumali sa mga terorista na grupo. And we found one material na yung bata, mas mataas pa sa kanya yung barila, yung mahabang baril, Armalite, mas mataas pa sa kanya. And then yung bata was saying, binaril ko ang sundalo. Hindi namatay. In the dialect doon sa kabila, sa Western Mindanao. Hindi namatay. Kasi pinigilan ako nito eh, sabi niya. Pinigilan ako ni ganyan, pinangalanan niya. Tapos yung matanda, the adult in the conversation said, Bakit? Bakit hindi mo pinatay ang sundalo? Eh di sana naiganti mo ang pagkamatay ng lolo mo. So it's the adults peddling lies doon sa mga bata
so that they kill their fellow Filipinos. And ganyan din sa CTGs. Ganyan din. Pag nagre-recruit sila, lalong-lalo na sa mga IP, sa mga lumad na mga bata. And right now, ang target nila is mga bata na talaga, mga 10, 11, 12. Kasi ang 15, 16, 17, hindi na sila interesado. Alam niyo bakit? Kasi nandoon na sila sa social media. Busy na sila sa social. So yan nga mga kababayan po natin, dito sa naging speech nga ni Vice President Sara Duterte, ay sinasabi niya na ang target ngayon nito mga kaliwang grupo ay itong mas bata, at gusto nilang hikayatin na sumali nga sa kanilang organisasyon. Na isa ngayon sa binabantayan ng ating Vice Presidente, at dahil umano talagang marami nga ang sumasali dahil sa kanilang tinutulak, dahil sa kanilang mga ideolohiya, dahil sa kanilang panghihikayat na nais mapigilan at matigil nga ng ating Vice Presidente. Dahil ang iniisip niya ay kapakanan ng ating mga kabataan na hindi na mapasok sa mga ganitong organisasyon kung saan marami na ang nagbuwis ng buhay. Maraming mga magulang ang umiyak na nagulat na lamang na ang kanilang mga anak ay napunta sa maling ideolohiya. So ito yung gustong pigilan ng ating Pangulo. Which is saludo po tayo mga kababayan po natin sa adhikain ni Vice President Sara Duterte na pilit naman sinisiraan nitong ilang mga grupo, ilang mga kawani ng ating gobyerno, senador man or nasa House of Representatives, para nga naman masira, ulitin natin, para matatak sa ating mga kababayan na ang ating Vice Presidente ay nangungurakot, ginagastos ang confidential funds sa hindi tama, na isipin ng taong bayan na hindi karapat-dapat umakyat pa sa mas mataas na posisyon itong si Vice President Sara Duterte. Ngunit nagkamali sila mga kababayan po natin dahil sa pagiging tatak Duterte, yung mga Pilipino ay sadyang hindi na maniniwala. Lalo na itong mga kababayan po natin na naniniwala sa kayanan ng ating Vice Presidente. Kaya para hindi nga siya mabaon at malunod sa paninira nitong mga kumakalaban sa kanya na sinisimula na maaga pa sa ngayon, ay pinipilit niya na magsasalita. Unlike kagaya kay Binay na nung siya ay sinisiraan pa, ay nanahimik lamang ito. So ibahin niya itong si Vice President Sara Duterte. Mukhang hindi epektibo ang kanilang magiging dito mga kababayan po natin, strategy sa paninira. Dahil hindi tumatahimik itong si Vice President Sara Duterte, sinasagot ang kanilang mga aligasyon na wala naman umanong punto at walang legal na basihan. At yan po yung ating update mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagsusuporta. God bless po mga kababayan.